Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Hello po sa inyong lahat. Gusto ko lang po sana mag-share ng stories na based on my experiences. Sana mapansin. Itago nyo na lang ako sa pangalang Ann. Ang story ko ay nangyari sa unang work ko sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Alam kong illegal ang work na ito. Taga Parañaque ako and sa Ilocos Norte yung POGO na pinapasukan ko. At first, wala naman talaga akong pakialam sa lugar. Sahod lang kasi talaga yung habol ko noon. May nakasabay akong 6 na aplikante at naging friends ko silang lahat. Same dorm din kami doon. Sa unang week na pananatili ko dun sa trabaho, may nararamdaman na akong kakaiba. Dama ko ang kilabot at takot pero hindi ko pinapahalata sa aking mga kasamahan. One night, nakapwesto ako sa itaas. Puro double deck kasi yung mga higaan doon. Naghahanda na kami sa pagtulog galing sa trabaho. Mga around 1 AM na noon dahil 12 AM ang tapos ng aming trabaho. Dahil sa mahilig ako magmasid at malakas ang aking pandinig, nakarinig ako ng 3 mahihinang katok sa pintuan kaya nilingon ko yung kasama ko na nagsisipilyo dun sa banyo. "Sean, may tao yata." Ani ako. Nung una, akala ko admin o housekeeping lang. Pero nung binuksan ng kasama ko yung pinto, wala naman daw tao. Tinignan niya pa daw mula entrance hanggang dulo sa line namin. Pero wala daw talagang katao-tao. "Hay, antok lang yan." Ani ni Sean. Kaya naisip ko na baka guling-guling ko na nga lang talaga. Second experience ko naman ay nung nagkaroon ako ng sleep paralysis. After nung experience ko sa katok, kinuwento ko yun sa mga kasamahan ko. Sinabi ko na madalas na nakakasagap ako nang mabilis ang may dumadaan ng mga anino. Faded lang talaga sila, tapos nawawala rin naman kaagad. Matapos na ikwento ko yung aking experience, natakot yung iba, pero may mga hindi rin naniniwala. Yung mga naniwala naman, pinagtabi-tabi nila yung 4 na double deck na higaan namin para tabi-tabi kaming matulog. Dahil hindi naman ako sanay na matulog na may katabi, mag-isa akong natulog sa taas. Doon ako sa pinakagilid. Padera nasa gilid at uluhan ko, then hagdan yung nasa left side ko. Hindi pa nagtatagal yung tulog namin nung biglang nagising yung diwa ko. Hindi ko may galaw yung katawan ko, pati yung kamay at ulo ko. Nakakarinig ako ng ingay at kaluskos sa baba. Hindi galing sa mga kasama ko, sa baba yung ingay. Maliit na boses yung narinig ko. Bata na animoy naghahanap ng kalaro. "Laro tayo." Paulit-ulit niyang sambit habang niyuyugyug yung higaan namin. Tumagal yun ng ilang minuto bago siya tumigil. Napagod yata. Gusto ko talagang umupo noon at tingnan kung ano ba yung nangyayari sa baba. Pero yung tapang ko na bumaba, biglang nawala. Nung unti-unting nihila yung kumot ko hanggang sa tuhod ko. Hinihila ng bata. Base sa pagmasid ko sa aking paligid, mas maliit pa yung bata sa double deck kaya hindi niya ako makita. "Laro tayo." Wika ulit ng bata. Nakarinig ako ng mga tunog na animoy tumatalon sa kaliwang banda ko. Nakikita ko na yung ulo ng bata na sumusulpot-sulpot pero blurred na blurred yung mukha niya. Nung hindi siya nakakuha ng sagot sa akin, nagalit yata dahil mas niyugyug niya yung higaan namin ng mas malakas. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog ulit noon dahil sa lakas ng kabog ng aking dibdib. Para akong mauubusan ng hininga dahil sa mga nasaksihan ko. Pagkatapos noon, naging mas madalas na yung narinig kong mga yapak na animoy tumatakbo sa hallway ng dorm namin at mga aninong dumaraan. Dahil sa nakasanayan ko na rin na matulog ng late, one time,
Lumabas ako ng dorm at tumambay sa may guardhouse malapit sa entrance ng dorm namin. Kuya, matagal ka na nagtatrabaho dito? Umbisa kong tanong dun sa guard. Dahil sa friendly daw ako, mabilis ko namang nakuha yung loob ng guard na yon. Mga 3 buwan pa lang naman po, ma'am. Etong si Ian, ma'am. Mahigit 1 taon na po dito. Sagot ng gwardiya sa akin, sabay turo sa kasamahan niyang gwardiya din. So, nakakaramdam na rin po kayo o nakakakita ng multo dito? Tanong ko na kinatawa naman ng Ian. Saan floor po ba yung dorm niyo, ma'am? Balik tanong naman niya. Sinagot ko naman na nasa first floor lang. Marami po talaga dito. Buti hindi kayo sa second floor nakadorm kasi mas marami po doon. Sabi naman ng Ian. Sa totoo lang, ilang araw ko na rin napapansin na may tumatakbo dun sa hallway kapag 2 a.m. Tapos may mga kumakatok. Pero pag binubuksan naman namin, wala namang tao. Share ko sa kanila. Tapos one time, nagka-sleep paralysis pa ako. May batang nangungulit dun sa dorm namin. Oo. May babae kasing namatay daw dito. Nirape, nakatakas, tapos nagtatakbo. Kumakatok sa mga dorm para humingi ng tulong. Sagot naman ni Ian. Kinilabutan ako nung narinig ko yung mga sinabi niya. Yung bata kuya, imposible naman kasi magkaroon ng bata dito. Tanong ko. Yung sa bata naman, anak daw yun ng isang worker dito. At agong pinasok yung bata kasi nandito nga yung magulang. Lubog sa utang yung mga magulang dahil sa hindi makabayag. Ayun, binubog yung tatay. Tinorture pa. Tapos yung mag-ina naman, ginilitan ng lieg. Tapos pinasok sa maleta. Hinayaan dun sa dulong dorm. Kwento ni Ian. Pagkatapos ng week na yun, nag-resign na ako. Dahil sa illegal nga yung work, normal lang naman yata kasi talaga sa kanila na i-torture yung kasama nila. Mas okay kasi di nila ginagalaw yung mga Pilipino. Paumanhin po kasi hindi talaga ako magaling mag-explain ng story ko since puro lang explanations yung nasasabi ko. Salamat sa inyong pakikinig. Nag-start yung kababalagan sa buhay ko last month nang meron akong kaklaseng namatay. Nakilamay kami ng iba ko pang mga classmates. Ayon sa pamilya niya, na-encounter daw yung kaklase namin kaya ito namatay. Although medyo pambihira yung story at maraming nagsasabi na nagkasakit lang talaga yung classmate namin, takot na takot pa rin ako dun sa kwento. After a week, may mga nangyari na talagang hindi ko inaasahan. Galing ako ng school at nung nasa bahay na ako, hindi ko alam kung bakit bigla akong nahihirapang huminga. Basta hirap na hirap ako. Akala ko, yun na talaga yung katapusan ko na para may pumipigil sa akin sa paghinga. Iyak ako ng iyak noon. Hinayaan ko na lang. Hindi ko ito sinabi sa pamilya ko na nagkakaganon ako dahil ayokong mag-alala pa sila. Pagkatulog ko, ganun pa rin. Para may dumadagan sa dibdib ko, kaya nahihirapan na talaga akong huminga. Hindi ko na talaga kinaya, kaya nagsabi na ako sa mga parents ko. Pinospital ako nung gabing iyon, at pagdating ko naman sa ospital, okay naman daw ako, sabi ng doktor. Wala namang problema sa akin. Okay din daw yung resulta dun sa x-ray ko. Kinabukasan nga, okay na ang aking pakiramdam. Kaso kinagabihan, nung matutulog na ako, hindi ako mapakali. Sobrang nahihirapan na naman akong huminga. Parang gusto ko nang sumuko at bumitaw. Bagamat ayoko sana, napiliin ako magsabi ulit sa pamilya ko at sinugod nila ako kaagad sa ospital. Pero pagdating ko dun, yung nararamdaman ko, biglang nawala. Masama yung tingin sa akin ng mga kapatid ko. Iniisip nila na nagpapapansin at umaarte lang ako. Pero umiyak ako at sinabi kong hindi ko yun magagawa. Nag-ECG ako, x-ray at kung ano-ano pa. Pero okay naman yung mga resulta.
Walang problema. Pero na-confine ako noon to make sure na okay talaga ako, and after 48 hours, nakalabas din ako ng ospital. Gabi at nasa bahay na ako. Nanaginip ako. Parang feeling ko, nandun ako mismo sa pangyayari. Pero yung place, hindi ko alam kung saan. Ngunit parang nanirahan na ako sa lugar na ito dati. Magubat, medyo liblib yung lugar. Takbo ko ng takbo noon kasi may humahabol sa akin na may mga baril. Pero yung baril nila, yung para bang sinauna. Gusto nila akong patayin. Iyak ako ng iyak noon sa kakatakbo dahil mamamatay na ako. Tapos bigla akong nagising na hingal at may mga luha sa aking mga mata. Ayoko na magsabi sa pamilya ko, baka kasi isipin nila na kulang lang talaga ako sa pansin. Kaya pinikit ko na lang yung mga mata ko at pinilit kong bumalik sa pagtulog. Nakatulog naman ako, pero isa na namang kakaibang panaginip ang aking naranasan. Sa aking panaginip, kinulong ako sa isang kwarto at itinali sa bangko. May dalawang lalaki at babae na nakatingin sa akin. Parang nakita ko na rin sila dati, pero hindi ko matukoy kung sino sila. Gustong-gusto nila akong patayin. Sigaw ako ng sigaw para humingi ng tulong. Hanggang sa naingayan sila. Pinasukan nila ng parang papel na bilog yung bunganga ko, kaya hirap akong huminga. Nang bigla akong nagising at napaiyak na hanggang sa pagising ko, ramdam na ramdam ko yung sakit sa lalamunan ko na parang may nakabara. Paulit-ulit itong nangyayari sa akin. Ano po kaya yung ibig sabihin ng mga nangyayari sa akin na ito? May kinalaman kaya dito yung namatay kong kaklase? Di kaya lumipat sa akin yung engkanto na pumatay daw sa kanya? Sana po'y may makatulong. Parang nababaliw na po kasi ako. Masyado pa akong bata para kunin nila. Dadasal naman po ako palagi. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang story na ito ay nangyari noong September 2022 sa emergency room. Nurse po ako dito sa Leyte. Hapon noon, nang meron din nila ng isang babae na nasa mga 40s na ang edad. Kami ng dalawang kasama ko na nurse ay inasikaso na siya upang i-check yung kanyang mga vital signs. Sobrang putlang-putla na yung pasyente. Nahihirapan siyang huminga. So binigyan namin siya ng oxygen. Sa tingin namin mga nurse, nagkakaroon siya ng asthma attack. Kaya tumawag na kami ng doktor para ito yung magbigay ng official na diagnosis. Kinausap ko yung kasama ng pasyente upang alamin ang medical history ng babae at nalaman ko na palagi nga pala siyang inaatake, pero yun na yung pinakamalala. Fast forward. Sumigaw yung doktor at humingi ng assistance dahil nagka-cardiac arrest na yung pasyente. Dahil nga cardiac arrest, ginawa namin yung lahat ng kailangan, gaya ng pagturok ng gamot, pumping, at kung ano-ano pang standard na procedure. Sa kasamang palad, matapos ng halos 1 oras sa pagsubok na maisalba yung pasyente, diniklara na ng doktor ang oras ng pagkamatay niya. Naawa kami kasi nakita namin yung pamilya ng pasyente na sobrang paghagulgol sa labas ng emergency room matapos silang malaman na patay na yung kanilang mahal sa buhay. After a few minutes, hinanda na namin yung katawan ng pasyente para dalhin dun sa morgue. Binalot na namin ito. Again, standard procedure. Kaso, nag-request yung isang kasama ng pasyente na kung pwede daw, bago daw dalhin ito sa morgue, hintayin daw muna yung asawa dahil parating na raw ito. Pumayag naman kami as long as ilang minuto lang. Nung dumating na nga yung mister ng babae, grabe yung pag-iyak nito na parang mahihimatay. Iyakap na lang niya yung asawa niya na nakabalot kasi nga dadalhin na talaga yung katawan sa morgue. Habang tahimik lang kami ng mga nurses na nakamasid sa nakakaawang tagpo na iyon, napansin namin na parang may gumagalaw dun sa ilalim ng kumot. Tinuro yun ng kasama kong nurse din at napanganga kami talaga lahat. Pero sabi ko, baka muscle spasms lang yun.
Normal lang naman kasi yung kapag bagong namatay lang. Pero hindi ko na naituloy yung paliwanag ko. Kasi grabe na talaga yung movement. Especially sa lower body ng pasyente. Hindi na ito pangkaraniwan. Buhay ang asawa ko! Buhay ang asawa ko! Sigaw ng mister ng pasyente. Kaya kahit namumutla na kami sa kaba, agad namin nalis yung banalot namin na tela dun sa pasyente. At nung naalis na nga namin, nakadilat yung mga mata niya, pero di siya nagsasalita. Bumangon siya, pero umupo lang siya dun sa hospital bed. Nang biglang humingi siya ng tubig, kasi uhaw na uhaw daw siya. Agad naman namin tinawag yung doktor para i-check ulit yung pasyente. At sabi naman ng doktor, okay na daw yung babae. Hindi na to hinihingal na parang wala siyang sakit o anumang nangyari. Hanggang sa bumangon na nga yung pasyente at niyakap yung asawa niya at ibang kapamilya. Grabe yung atmosphere dun sa ER dahil kumalat na sa iba yung mga nangyari. Na meron ng babae na dineclare na dead pero bumangon ulit at okay na. Tinis namin ng mabuti yung babae at pinakonfine muna for 2 more days at normal ang resulta ng lahat. So yung doktor, nag-decide na i-discharge na siya. The doctor even paid all the hospital bills kasi siya yung nag-insist na manatili yung pasyente dun sa ospital. Sobrang amis talaga kami. Siguro, hindi niya pa talaga oras kasi kita dami na patay na talaga siya pero nabuhay muli. Ito naman yung kwento ng ama ko tungkol sa mga aswang. Yes, kahit na nurse ako at scientific na person, I believe na supernatural. Tatlo silang papa na magkakapatid. Bata pa daw sila nung nangyari ito. Isang gabi, napakalakas daw ng ulan at wala pa yung lolo namin. Ito yung ama ni papa. Nasa trabaho pa ito. Si lola lang yung kasama nila papa sa bahay nila. Oras na para matulog, nang biglang may kumatok. Pinagbuksan na makagal ito ni lola sa pag-aakala na si lolo na iyon. Kaso, ang tumambad ay isang matandang babae. Matangkad yung babae na nakakulay brown na damit at balabal. May bayong ito na dala na medyo amoy malansa. Dahil isip bata pa si papa, tinanong niya yung matanda kung bakit napakalansa ng amoy na nanggagaling sa bayong ito. Pero ngumiti lang yung matanda at hindi na ito sumagot. Hanggang nakiusap bigla yung matandang babae na kung pwede daw ba siyang makisilong muna sa bahay nila lola. Kasi nga, inabutan siya ng ulan at makikiinom sana siya ng tubig. Dahil likas naman sa lola namin ang pagiging mabait at grabe naman talaga yung ulan noon na parang bumabagyo na, binigyan ni lola ng tubig ng matanda at pinapasok doon sa bahay. Inutusan naman ni lola sila papa at yung mga tito at tita ko na pumasok na dun sa kwarto upang matulog na. Kaso, napatama yung mata ni papa sa langis na nilagay nila dun sa kanilang altar. Doon niya napansin na kumukulo na ito. May kasabihan sa probinsya na kapag kumukulo daw yung langis na yun, may malapit na aswang at yung amoy ng langis ay mabaho para sa mga ito. Hindi na nag-atubili pa si papa. Agad niyang kinuha yung langis at dinala sa labas, sabay pinakita kay lola. Kaso, paglapit daw ni papa nung kay lola, nabasag bigla yung maliit na bote na may laman na langis dahil sa sobrang kulo nito. Hindi naman daw kaagad nag-register kay lola namin ang totoong rason kung bakit ito nabasag. Nagalit pa nga daw si lola ko kay papa. Pinagilitan niya si papa at pinapasok siya sa loob ng kwarto at pinalak yung pinto. Yung babae naman na matanda, hindi daw mapakali. Lakad ito ng lakad na parang naiirita at nagagalit. Yung lola naman namin, pinakitunguhan niya ng maayos yung matanda. Pero that time, kinukutuban na si lola na aswang nga yung nakikisilong sa kanila. Kaso, nagkunwari siya na walang alam kasi delikado kung magpapanik siya since nandun na sa loob ng bahay nila yung matanda. Nakatatlong hingi ng tubig yung matandang babae at nung humina na yung ulan, humingi ulit-ulit ng tubig. Nang kumuha si lola ko ng tubig dun sa kusina, pagbalik niya,
Wala na yung matanda na nakikisilong dun sa sala. Mistulang naglaho ito na parang bula. Chinek ni Lola sila Papa at mabuti naman at walang nangyari sa mga ito. Maya-maya, dumating na yung lolo namin. Pagod na pagod daw ito at nagsabi na kaya daw siya natagalan umuwi kasi may tinulungan daw siya na mag-asawa dahil dinudugo daw yung misis. Nalaglag pala yung bata sa sila sa pupunan nito. Kinamento naman ni Lola yung tungkol sa nakisilong sa kanilang matanda. Agad naman na pinabasag ni Lolo yung baso na ginamit ng matandang babae. Baka daw kasi nilawayan ito at mahawa pa sila sa pagiging aswang. Nagpagpag sila sa bahay gamit yung walis tingting. Hinala nila Lolo at Lola na baka yung laman ng bayong ng matandang babae ay yung mismong sanggol na kinuha nito doon sa sinapupunan ng buntis na babae. Palaisipan pa rin kung bakit ito nagtungo sa bahay nila Papa, pero baka naisipan nito na biktimahan din sila Lola dahil alam nito na wala si Lolo dun sa bahay. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas at yung mga taga-ibang dimensyon at taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well. So, let's go ahead and discuss the stories na aking pong binasa para sa video na ito. Again, yung mga stories na ito ay galing po sa Spookify Stories. So, punta na lamang po kayo doon by clicking on the link na ilalagay ko po sa description ng video na ito. If naips po ninyong magbasa rin ng mga nakakatakot na kwento. Pero, ayun, doon nga po ito galing. But anyway, let's go ahead and discuss the stories. So, ito nga po yung unang story. Now, honestly, okay, hindi ako pamilyar dito sa Pogo, okay? Ngayon ko lang siya narinig, okay? Ngayon ko lang nalaman yung ano bang meron dito sa Philippine Offshore Gaming Operators. Kasi base sa pangalan niya, mukhang legit naman, ewan ko. Kasi alam ko yung huwete, yung mga ganyan, yung huwete, yung mga illegal daw, yung mga ganyan, yung mga ending, yung mga ganyan. Pero hindi ko alam yung mga ganito, mga pogo-pogo na ito na sinasabi, na hindi ko alam kung paano ba siya, parang casino ba to, o kung ano man. But anyway, okay, kung ano pa man siya, sabi dito, illegal daw, okay? So, syempre, ayaw naman natin ng mga illegal na yan. Nakakatakot magtrabaho sa mga ganyan kasi kung illegal, di man namang mahuhuli ka ng mga pulis, naghahanap kayo ng mga pulis, ganyan. So, mamaya magka-raid pa, di ba? Madamay ka pa na nano ka lang naman para magtrabaho, wala ka naman sigurong sa isip-isip mo, wala ka naman ginagawa masama, hindi naman kayo pumapatay ng tao, hindi naman kayo nagbebenta ng droga, ganyan. Pero still, okay, mas maganda kung maghanap na lang tayo ng mga trabahong medyo maayos-ayos na kahit di siguro ganun kalaki yung sweldo, pero at least hindi ka naman kakakaba na okay, baka mamaya mahuli ako bukas o mamaya bigla na lang natutulog ako, nananahimik ako dito, bigla na lang i-raid, tapos yun nga, mahuli ako, edi kulong pa, ganyan. So ayun nga. But anyway, gaya nga ng mga sabi dito sa story, since illegal, hindi na talaga na kakapagtaka na may mga bagay din silang ginagawa na, you know, mga pagpatay, pwede rin yung mga ganyan, may mga nagagahasa, ganyan. So kasi nga, ay nandun na sila sa illegal eh. So malamang sa malamang, hindi na rin nalalayo na gumawa pa sila ng ibang kasamaan. Although, honestly speaking guys ito kasi yung mga ganito mga paano ba to? Yung mga parang mga gambling na yan. Hindi ko masasabing although hindi siya advisable, syempre katulad ko, hindi naman ako mahilig sa sugal. Ayoko nga sa mga sugal-sugal na yan, kahit mga tong-its na yan, ng mga kahit yung mga parang mga simpleng kahit online ganyan, hindi nga ako mahilig talaga sa sugal at all. Kasi mas gusto ko na sigurado yung pera, okay, ayoko yung mga i-risk na okay, magano ka, tapos sabihin natin manalo ka nga, pero mas malaki naman yung natatalo mo para alam mo yun guys, never talaga ako nahilig sa sugal at all. Okay, pero sabi nga daw nila, okay, kapag ganyan na napapalapit ka sa sugal, parang nakakaisip ka na rin ng masama kasi syempre, nandun yung parang desperasyon mo, kunyari, natalo ka ng malaki, minsan may mga nagagawa ka ng mga bagay na hindi mo na dapat nagagawa, like nagbebenta ka na ng mga gamit mo para lang maipunda, para makabayad lang sa sugal o masususan yung mga bisyo mo, ganyan. O minsan nakakagawa ka ng mga bagay na
illegal nga, ganyan, katulad sa pagbibenta siguro ng droga or yan nga, yung baka ibinibenta mo na yung sarili mo para lang matugutan yung ano mo. Kaya guys, ang siguro pinaka-lesson dito sa kwentong ito, although hindi naman tungkol doon talaga yung kwento, okay, so iwasan natin yung sugal. Okay, so please lang guys, huwag sana tayo umabot sa ganun sa punto na nalulung tayo sa bisyo, like sugal, mga drugs, ganyan. So ingat na lang talaga tayo guys, okay? So kasi nga, katulad niyan, masyado kang napapalapit sa mga negatibo, sa mga krimen, okay? So hindi, kahit sabihin natin na innocent lang naman siya, laro-laro lang, mabuti na yung nag-iingat. Huwag na natin ilagay yung sarili natin sa sitwasyon na ganun. Okay. Then regarding naman dun sa pangalawang kwento na may mga nangyayari sa kanya. Now, I don't know. Of course, hindi ko siya kilala. Yung nagpadala nito, hindi ko naman alam yung buong storya. Pwedeng totoo na baka nga reincarnation niya yun o yung no, not reincarnation. So, past life niya yun, okay, na para bang nangyayari ulit sa kanya, na may pumatay sa kanya, and then kaya siya nahihirapan huminga kasi may naglagay ng something dun sa lalamunan niya, yun nga, ganun. Pero at the same time, I think maganda kung magpatingin din siya sa psychiatrist, sa psychologist, ganyan, para malaman kung meron din ba siyang sakit sa pag-iisip. Hindi naman sa baliw siya, no? Okay? So, mental health. Okay, malay natin, meron pala siyang trauma, baka meron din siyang, kahit sabihin niya hindi siya nagpapapansin, pero deep inside, baka yun ang paraan niya para mapansin siya ng pamilya niya. Maraming ganyan guys. O pwede rin naman na totoo nga, baka nga may engkanto. So, might as well, magpatingin na rin siya sa albularyo o kung sino man yung nakakaalam. Then, yun, tingnan natin kung saan siya mag-work. Kasi pwede rin naman, kung legit yung pupuntahan mong albularyo, sila na rin yung magsasabi sa'yo na hindi yung problema sa spiritual, kung hindi, mental siya na problem na kailangan ngang matugunan. Siguro kailangan niya ng therapy, okay? So, kasi para sa akin, may mga ganyan din talaga na para bang, alam mo yun, siguro nga dahil nga hindi nga siya, although sa sarili niya siguro consciously, hindi niya iniisip na, hindi naman niya sinasadyang, o hindi naman niya sinasadyang magpapansin, o magkunwari na may sakit siya, pero, subconsciously, nandun yung paghahangad niya na sana bigyan siya ng atensyon ng pamilya niya, baka feeling niya hindi siya loved, hindi siya pinapansin, o hindi nga siya appreciated. Kaya ito yung paraan ng kanyang isip, ng psyche niya, okay, na humanap nga ng atensyon, okay. Pero ano pa man, kailangan niya talaga ng tulong, okay, at sana nga matulungan siya ng pamilya niya, kasi sino pa ba yung susuporta sa kanya kung hindi yung pamilya niya. Okay. And then doon naman sa pang-apat na kwento, okay, regarding nga po ito dun sa pang-apat pa. Ilan ba yung nabasa kong kwento? Wala apat yung kwento technically, pero isa lang yung sender nung tatlo at saka pang-apat. Okay. So, doon naman sa sa third story na may mga ganyan. So, pwede naman na hindi naman siya actually kababalaghan. Pwede naman na scientific din yun. Kasi may mga narinig na rin ako at saka nabasang kwento na akala nila patay na pero hindi pa pala. Baka nagkaroon lang ng konting paano ba sasabihin yung parang may something lang na parang tumigil lang sandali yung pagtibok. O sobrang sigurong hina ng tibok ng puso niya na akala nila wala na, pero actually tumitibok-tibok pa naman. Kaya di ba nga may mga narinig tayo before ng mga kwento-kwento na ilibing nila ng buhay nang di sinasadya, kunyari katulad yung mga nagkaroon ng epidemic, yung pandemya, ganyan, tapos maraming namamatay sa sakit, yung kaliwat kanan, and then sa sobrang pagmamadali nila kasi nga nakakahawa, ganyan, ililibing na nila kaagad-agad na walang hindi na nila iniimbalsa mo o yung pala, hindi mo pala talaga totally patay, okay, pwede pala siyang mabuhay, ganyan. Kaya then yung iba, sadly, okay, nilibing nila, then yun, nabuhay, ganyan, namatay na talaga kasi nga nilibing na nila. Okay, tapos madidiscover nila yung katawan nasa ibang posisyon kasi nga buhay pa pala. Kasi guys, hindi lang to yung tipong parang gumalaw-galaw, kunyari yung muscle spasms lang. Kasi meron ako nabasang kwento before na yun nga, niligay nila sa parang mausoleo, okay, yung katawan, okay, din kinover nila, ganyan, iniwan nila dun. Tapos nung at such time na mayroon naman ililibing ng ibang tao, okay, na kapamilya nila, mga ilang taon yung lumipas, ayun, nakita nila yung katawan nandun na sa may pintuan na ng mausoleo, parang nakaupo doon, yung kalansay na lang to, patay na nga. So ibig sabihin, hindi pa pala talaga siya patay, okay. So yun, gumapang siya papunta doon, siguro humingi ng tulong, wala naman nakakarinig ng mga hinaing niya, ng tawag niya, ng sigaw niya.
So yun, namatay na talaga siya doon hanggang sa naging kalansay na nga lang siya. So sad, very sad, at nakakatakot. Imagine mamatay ka sa gutom, sa siguro nawalan ka ng hininga na hindi ka makahinga ng mabuti kasi close space nga yun, di ba? But anyway, andun tayo sa fourth story. So yun nga sa tungkol sa pagpapatuloy ng stranger. So ngayon, hindi naman sa natatakot tayo na magpatuloy ng aswang, di ba? So hindi naman siguro ganun kadalas na may aswang na pupunta sa bahay natin, pero hindi natin masabi. Ang masasabi ko lang, mag-ingat lang kasi although maaaring hindi siya aswang, pero malay mo kung masamang tao yun, di ba? Na may dala-dala palang patali, may kutsilyo o may baril na yun na habang nakapasok na biglang na kayo, tututukan na kayo, then ilabas nyo lahat ng gamit o baka patayin pa kayo lahat, ganyan. So mabuti na yung nag-iingat, hindi lang sa maging masama tayo na hindi tayo tutulong sa kapwa natin na nangangailangan, pero siguro kung gusto mo talaga makatulong, sige sumulong ka yan sa may tarangkahan, sa may harap ng bahay namin. Hindi yung totally papasok ka kasi although nga sabi ko, yes, magandang tumulong sa kapwa, pero mabuti na rin yung nag-iingat ka, lalo na kung di mo naman kakilala. Minsan nga kahit nga matagal mo nang kakilala okay, makakuha lang ng tiyempo, gagawin ka na ng masama. Okay, yung para bang akala mo hindi niya magagawa yun kasi magkaibigan nga kayo. Then ayun, ginawa niya pa rin yung karumal-dumal na bagay. Marami na rin kwentong ganyan, pero not all the time naman. So wag pa rin tayong para bang humindi sa pagbigay ng tumulong pa rin tayo, pero syempre konting ingat na lang din, lalo na pag hindi talaga natin lubos na kakilala. Okay guys, so dito ko na puputulin yung story since napahaba yung ating discussion. So leave your comments down below kung ano bang palagay nyo regarding sa stories, kung ano bang opinion ninyo, okay, kung ano ba yung masasabi nyo tungkol sa mga bagay-bagay na na-discuss dito sa stories na to. Then, pakilike na rin yung video at pakishare po sa inyong paboritong social media like Twitter, Tumblr, and Facebook. At kung sakali pa kayo subscribe, ano pang hinihintay nyo, subscribe na po kayo para maging update kayo sa lahat ng happenings dito sa ating channel. Okay naman po, so stay tuned for more videos to come next week. God bless po guys, stay fabulous and spooky. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa doubtsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.